Habang nilalason ng usok ang St. Petersburg, tiyak nagtataka ang Russia kung anong nangyari sa kanila. Tinamaan ng Ukraine ang pantalan sa Ilog Neva sa Russia, kaya hindi na matirhan ng St. Petersburg magdamag. Dumating na ang digmaan sa Russia at natatakot na ang mga tao sa St. Petersburg sa Ukraine. Tama lang yon. Maraming drone ng Ukraine at malamang makarating ulit ang mga ito sa St. Petersburg. Baka mas maaga pa sa inaasahan. Sabi ng St. Petersburg, hindi na mauulit. Pasensya na. Hindi nila makukuha ang gusto nila. May usok sa ibabaw ng tubig sa pantalan ng Ust-Luga sa Ilog Neva ngayon. Pero ang usok na yon ay umaabot lampas sa hanggalan ng pantalan at ng ilog na dinadaluyan nito. Sa pagsikat ng araw sa St. Petersburg, nagising ang mga residente hindi sa liwanag ng bagong tagsibol, kundi sa makapal na usok na bumalot sa langit. Ang dating maingay na lungsod ay naging tahimik at nakakatakot, habang ang mga tao ay sumisilip sa bintana sa itim na ulap na hindi mapasok ng araw. Marami ang nakakahula sa nangyari. Muli na namang umatake ang mga long-range drone ng Ukraine. Malamang na target ang Ust-Luga port, malaga sa pag-export ng lanis ng Russia. Hindi nakita ng marami ang apoy na sumunog sa mahalagang pantalan at mga imbakan nito ng langis. Usok lang ang napansin nila. At may iba pang nakakita nito. Sa Narva, Estonia, na 25 kilometro o mahigit 15 milya mula Ust-Luga, malinaw na nakikita ang usok mula sa nasirang pantalan. Hindi umabot sa Narva ang malaking usok. Pero kita ito mula sa malayo na umaakyat sa langit bilang simbolo ng tagumpay at lakas ng malayong pag-atake ng Ukraine. May kutob na ang Estonia sa mangyayaring ganito. Naglabas ng emergency alert ang sandatahang lakas ng Estonia dahil sa hindi pa kilalang sasakyang panghimpapawid na pumasok sa kanilang himpapawid. Ang mga pangamba tungkol sa posibleng pag-atake ng Russia sa bansang Baltic ay napalitan ng ginhawa ng matukoy na ang drone ay pagmamay-ari ng Ukraine. Hindi nagtagal matapos ang alerto, tinama ng drone at iba pa ang kanilang targets. Nagliliyab ang Ust-Luga. Pero ang problema ng Russia, hindi lang isang atake ng Ukraine. Magsisisimula tayo sa pinakabagong pag-atake. Noong Marso 29, nag-post sa Facebook ang Alpha Unit ng SBU ng Ukraine tungkol sa kanilang bagong pag-atake sa isa sa pinakamahahalagang pantalan ng langis sa Russia. Ngayong gabi, matagumpay na ginamit ng Special Operations Center Alpha SBU ang kanilang mga malayuang drone na walang piloto sa Oil Terminal Port Ust-Luga, Leningrad, Russia, ayon sa post. Naglalaman din ito ng malabong pagbanggit tungkol sa isang sunog na naitala sa pasilidad ng Ust-Luga kasama ng ilang kaswalti. Siyempre, sinubukan ng Russia na gawing maliit ang lahat ng nangyari. Ang gobernador ng rehiyon na namamahala sa Ust-Luga, si Alexander Drozdenko, ay nagulat lamang na may nasira sa Ust-Luga. Tinukoy niya ang 31 Ukrainian drones na umano'y pinabagsak ng Russian air defenses sa Leningrad Oblast kagabi. Pagsapit ng 7:00 ng umaga sa lokal na oras, patuloy sinusubukan ng emergency services na apulahin ang mga sunog mula sa Ukraine, habang inuubo ang mga taga St. Petersburg sa makapal na usok habang kumakain ng cornflakes. Mas maraming detalye ng pag-atake ng Ukraine ay mula sa New Sky. Iniulat ito na ang mga drone ng Ukraine ay unang dumating sa St. Petersburg bandang 2:30 ng madaling araw sa lokal na oras at agad silang nagtungo sa pantalan ng Ust-Luga. Ang mga residenteng gisin at malapit para makita ang paglapit ng mga drone ay umakyat sa bubong at sumilip sa bintana para mag-video ng nakita nila. May mga maliwanag na kislap na sumiklab sa abot-tanaw, kasabay ng 6 na magkakahiwalay na pagsabog. Nagkaroon ng mga sumunod na sunog matapos ang mga pagsabog, at may mga residenteng nagsabing parang putok ng artilyerya ang tunog. Hindi bababa 10 sasakyang panghimpapawid na walang piloto o mga UAV ang nilunsad ng Ukraina, at kapansin-pansin, maaring hindi ito nagmula sa teritoryo ng Ukraina. Babalikan natin yan mamaya. Ang iniwan ng pag-atake sa Ust-Luga ay naging dahilan para maging paralisadong pantalan nito. Pagsapit ng 4:00 ng umaga, ang sunog mula sa mga drone ng Ukraina ay lumawak na sa mahigit 5,000 metro kwadrado o halos 54,000 talampakang parisukat. Nagkalat sa loob ng ilang kilometro sa paligid ang debris ng mga drone na pinabagsak ng depensang panghimpapawid ng Rusya. Ang mga tumama sa target ay nagdulot ng sunog na lumikha ng makapal at kumakalat na usok na puno ng chemical mula sa mga produktong langis na ina-export ng Rusya mula Ust-Luga. Napilitang itigil ng Rusya ang operasyon sa Ust-Luga habang nilalabanan ng mga otoridad ang sunog, bagay na ayaw ni Putin.
Ayon sa Reuters, ang pantalan na ito ay dinadaanan ng humigit kumulang 700,000 bariles ng langis araw-araw. Noong 2025, nagpadala ito ng 32.7 milyong metriko tonelada na mga produktong langis sa mga customer na pumapayag na iwasan ng Rusya ang mga sanksyon kapalit ng diskwento. Mahalaga rin ang Ust-Luga sa negosyo ng gas export ng Rusya. Ayon sa The Military Show, ang daungan na may 18 manalaking imbakan at 9 na pantalan para sa oil tanker na hanggang 100 at 50,000 tonelada ay malapit sa gas processing plant ng Ust-Luga na pinapatakbo ng Gazprom. Tinamaan rin ng Ukraine ang plantang yon. Noong Marso, 25 malakas na tinamaan ng drone ng Ukraine at nawasak ang pasilidad na nagpuproseso ng 45 bilyong kubiko metro ng natural gas bawat taon. Hindi lang isang beses umatake ang Ukraine. Natatakot ang mga tao sa St. Petersburg at Leningrad Oblast dahil paulit-ulit na tinatamaan ng Ukraine ang Ust-Luga. Ang nakikita natin dito sa ganitong mga uri ng pag-atake ay milyong-milyong dolyar na halaga ng langis at gas na nauwi lang sa usok. Hindi lang direktang pinsala ang tinutukoy namin, kahit mahalaga ang pagpinsala sa mga imbakan sa mga daungan nito at mga plantang nagpoproseso ng gas ng Russia. Hindi may labas ng Russia ang lanis mula rehiyon dahil sira ang pantalan ng Ust-Luga. Ang likidong ginto na yon ay kailangang ilipat sa ibang mga pantalan at ang mga pagkaantala na yon ay nangangahulugan na milyon-milyong dolyar ang nawawala habang hinihintay ng mga mamimili ng Russia ang langis na hindi dumarating. Ganito bumagsak ang buong industriya dahil sa Ukrainian drones at mahina ang Ust-Luga laban dito. Alam nating ito dahil dati nang tinamaan ng Ukraine ang pantalan. Sabi ng Radio Free Europe Radio Liberty, ikatlong beses na sa linggong ito inatake ang pantalan habang tinatarget ng Ukraine ang pag-export ng langis ng Russia. Hindi ito nagkataon lang. Malaki ang kinikita ng Russia sa langis at produktong pinino mula nang simula ng Operation Epic Fury sa Iran. Ang operasyong yon ang nagdulot ng pagharang sa kipot ng Hormuz na siyang naging dahilan kung bakit tumaas ng husto ang presyo ng isang bariles ng langis. Umabot na ito sa mahigit $100. Kahit na may malalaking diskwento ang Russia sa kanilang langis na pinatawan ng mga parusa, patuloy pa rin kumikita ng malaki ang Kremlin dahil naibebenta nila ang kanilang langis ng $20 o $30 na mas mataas kada bariles kumpara sa presyo nito nung mas maaga ngayong taon. Dapat pigilan ng Ukraina ng sitwasyon at ang pinakamabisang paraan ay ang paulit-ulit na pag-atake sa isa sa pinakamahahalagang pantalan ng langis ng Russia. Hindi lang Ust-Luga ang port na target ng Ukraina. Tinarget din ng mga drone ng Ukraina ang isa pang mahalagang oil terminal sa dagat Baltiko sa Primorsk, nagdulot ng sunog at pagsasara tulad sa Ust-Luga. Nagpadala ng mensahe ang Ukraina kay Putin. 2. Una, hindi papayagang makinabang ang Russia sa kaguluhan ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa Iran. Pangalawa, kayang abutin ng Ukraina ang langis ng Russia sa mas malalim na bahagi ng bansa kaysa inakala ni Putin. Malaki at walang kapantay ang epekto ng pinakabagong pag-atake ng Ukraina kumpara sa dati nilang ginawa laban sa Russia. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na ito ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi ka mahuli sa mga palabas. Sa Ust-Luga, napinsalan ng Ukraine ang dalawang pangunahing pwesto ng pagdaong, pati mga tangke at mga subestasyon ng transformer na mahalaga sa pagkakarga ng langis ng Russia sa mga tanker. Tungkol naman sa mga tanker na yon, 6 sa kanilang naglo-load nung oras ng pag-atake ng Ukraine, ayon sa ulat ng New Sky, at kinailang ang ilikas ang lahat ng ito. May hindi bababa sa 15 barkong nakahimpil ngayon sa Luk malapit sa daungan. Hindi sila makakapasok para magkarga sa lalong madaling panahon. Mainit pa rin ang Ust-Luga Port. Kung gusto mo ng natunaw na barko at patay na tripulante, pagpunta sa Ust-Luga ang pinakamabilis na paraan ngayon. Ayon sa emergency services ng Rusya, hindi bababa sa 2 manggagawa sa daungan ang nasugatan sa pag-atake ng Ukraine at 200 ang nailikas mula sa sunog. Nasa state of emergency ngayon ang Leningrad at ang laki ng polusyon na naitatala sa St. Petersburg ay nagsasabi sa mga tao ng Rusya na ang digma na sinimula ng kanilang leader ay maaring bumalik at magdulot ng problema sa kanila kahit hindi sila ipinadala sa front lines. Kanina, nabanggit namin na maaring gumamit ang Ukraine ng kakaibang paraan para maisagawa ang pag-ataking ito. Madalas magpalipad ang Ukraine ng long-range drone mula sa sarili nilang teritoryo. Ang Ust-Luga ay mahigit 850 kilometro o 530 milya ang layo mula sa hangganan ng Ukraine hanggang sa daungan. Malayo man ang distansya, may drone ng Ukraine na kayang umabot, kaya posible ang pag-atake mula sa kanilang teritoryo. Kung tama ang ulat ng New Sky,
Hindi ito ang ginamit na paraan ng Ukraine sa pag-atake sa Ust-Luga. Ayon sa ulat, Gumamit ang Ukraine ng 10 hanggang 12 long-range drone sa pag-atake na inilunsad mula sa Gulf of Finland, hindi mula sa kanilang teritoryo. Batay ang pagtataya sa open source na impormasyon tungkol sa drone trajectory na inilatala ng Flight Radar 24. Ayon sa tracker, ang mga drone ng Ukraine ay dumaan sa mababang altitude sa look na papasok sa Ust-Luga, kaya nakaiwas sa air defenses ng pantalan. Ang Deep State, na isa pang open source analyst, ay nagdagdag dito sa pamamagitan ng pagsasabing inilunsad ng Ukraine ang mga drone mula sa mga plataporma sa dagat. Nabubukas ito ng tanong. Nagpadala ba ang Ukraine ng sariling plataporma sa Golpo ng Finland para maglunsad ng drone? Alam natin na may drone boat ang Ukraine na kaya maglunsad ng FPV drones gaya ng Barracuda, pero hindi kakayanin ng mga ito na magdulot ng pinsalang tulad ng sa Ust-Luga. Maharing nagpadala ang Ukraine ng patrol boat sa Dagat Baltiko para maglunsad ng drone. Pero may isa pang posibilidad. May tulong ba ang Ukraine mula sa ibang bansa sa pag-ataking ito? Iminamumkahi ng New Sky na posible ito. At binanggit nila na kailangan gumamit ang Ukraine ng mga tubig ng Finland at Estonia para maisagawa ang pag-atake na kanilang inilalarawan. Kung ganon, nagbigay ba ng direktang tulong ang Finland o Estonia? Alam ba nila na ipinapasok ng Ukraine ang mga sea platform ito sa kanilang mga tubig para maglunsad ng drone? Hindi masagot ang mga tanong na ito. Ngunit ang pagtaas ng alerto ng puwersang pananggulan ng Estonia matapos makita ang di kilalang drone sa kanilang tubig ay nagpapakitang hindi kasali ang Estonia. Ang sinumang ibang bansa na tumulong sa Ukraine ay nanganganib na magdulot ng matinding paglala ng tensyon sa Russia. Kaya ang pinakamalamang na paliwanag base sa mga bukas na impormasyong makukuha ay palihim na pinasok ng Ukraine ang mga drone nito sa Baltic Sea at inilunsad ang mga ito mula sa sarili nilang mga sea platform. ano namang mangyari? Magagalit si Putin. Kung may tumulong sa Ukraine, malamang galing ito sa kasaping bansa ng NATO na magpapalala sa hinaing ng Rusya sa grupo. Kung nagawa ito ng Ukraine mag-isa, ibig sabihin, may bangka na silang kayang maglunsad ng long-range drone papuntang Russia. Problema ito kay Putin dahil mas maraming target na iyon ang kayang tamaan ng drone ng Ukraine. Gaya ng Ust-Luga na pinakitang epekto kapag natamaan. Kaya alam natin kung anong tinamaan ng Ukraine at meron tayong ilang open source na ulat na nagbibigay ng mga pahiwatig kung paano nagawa ng Ukraine ang lahat ng ito. Ano ang epekto ng pag-atake sa Ust-Luga sa Russia? Dalawang bagay ang dapat tandaan. Ang Baltic Oil Network ng Russia at epekto ng aksyon ng Ukraine sa mga tao, lalo na sa St. Petersburg at karatig lugar. Sa Baltic Oil, nabanggit na hindi lang Ust-Luga ang tinarget ng Ukraine nitong nakaraang linggo. Tinamaan din ang isa pang oil port sa Primorsk at noong Marso, 26 lumabas na tinamaan ng drone ng Ukraine ang Kirishi Petroleum Organic Synthesis Oil Refinery sa timog silangan ng St. Petersburg. Ang refinery na yon ay gumagawa ng gasolina at diesel na ipinapadala ng Russia sa mga Baltic port para sa supply ng tropa sa Ukraine at export sa ibang bansa. Makikita natin dito ang magkakaugnay na kampanya sa buong rehiyong Baltic ng Russia na layong sirain ang infrastruktura ng langis doon. Malaking dahilan kung bakit tinatarget ng Ukraine ang mga Baltic port. Silang pangunahing lifeline ng langis ng Russia ngayon. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa Novorossiysk at mga strike sa naval asset ng Russia sa Black Sea ay lubang nagpahirap sa operasyon ng daungan. Nababahala ang Russia na baka may sumunod pang mga drone ng Ukraine matapos ang mga nagdulot ng pagsuspinde ng pagkakarga ng langis sa daungang iyon noong unang bahagi ng Marso. Dahil nasira ang pangunahing daungan ng Russia sa Black Sea, inatake naman ng Ukraine ang mas mahalagang infrastruktura ng Baltic Sea para kay Putin. Magkasama, hawak na Ust-Luga at Primorsk ang malaking bahagi ng export ng langis ng Russia, kaya't mahalaga ang mga ito sa kakayahan nitong magbenta sa ibang bansa. Konti lang ang alternatibo ng Russia, lalo na sa pagsupply sa pamilihan ng Europa. Oo, may mga dauman sa Pasipiko at Arctic, pero mahirap puntahan ng Arctic tuwing taglamig at parehong nagdudulot ng problema sa Russia. Dahil kailangan pang magbiyahe ng langis ng daan-daan kung hindi man libu-libong milya pang mas malayo bago pa man maikarga. Mahalaga ang mga Baltics mula nang simula ni Putin ang pananakop. At para bigyan ka ng kaunting konteksto kung bakit, kailangan lang nating sabihin na kasalukuyang kumikita ang Russia ng humigit kumulang 700 at 60 milyong dolyar kada araw mula sa langis at gas nito, salamat na rin sa bahagi sa pagharang ng Iran sa kipot ng Hormuz. Magkuwenta tayo rito. Ang 40% ng 700 at 60 milyon ay 300 at 4 na milyon. Iyan ang halaga ng langis na hindi may lalabas ng Russia hanggat hindi maayos ang operasyon ng Ust-Luga at Primorsk
dahil sa drone strike ng Ukraine at mga sulog na sanhi nito. Palawakin mo pa yan sa isang linggo ng pagkukumpuni na halos tiyak na mababa pa sa totoong bilang at makakakuha ka ng humigit kumulang 2 bilyon, 128 milyong dolyar ng langis na hindi mailalabas. Para sa isang buwang, may 30 araw aabot yan sa $12 bilyong dolyar. Kung patuloy na atakahin ng Ukraine ang Ust-Luga at Primorsk sa loob ng isang taon, kailangan maghanap si Putin ng alternatibong ruta para sa halos 111 bilyong dolyar na langis. Dahil sa kapasidad ng ibang daungan ng Russia, hindi may lalabas lahat ng langis kapag isinara ang mga Baltic na daungan. Hindi madaling ilipat ang milyon-milyong bariles ng langis sa ibang daungan nang walang aberya sa lohistika. Ang ginagawa ng Ukraine sa Ust-Luga at sa iba pang bahagi ng rehiyong Baltic ng Russia ay pumipigil kay Putin na kumita mula sa isang pangyayaring walang kinalaman sa Russia o Ukraine at may kinalaman lang sa Iran. Sinabi na namin noon, hindi aksidente ang timing ng mga ataking ito. Sinabi rin ni Boris Arenstein, isang energy analyst, ng maingat na pinlano at malalaking pag-atake ng Ukraine sa Baltic region ang pinakamalaking banta sa pag-export ng langis at produktong langis ng Russia mula simula ng digmaan. Mahirap itong pabulaanan, pero para sa mga tao sa St. Petersburg, hindi pera ang magiging problema. Hindi ang perang hindi kayang likhain ni Putin para sa kanyang makinarya ng digmaan. Itong matinding takot na dulot ng kaalaman ng mga drone ng Ukraine ay tumatama sa iba't ibang bahagi ng reyon. At ang mga drone na yon ay nagdudulot ng mga ulap ng usok na makikita mula sa mahigit 12 milya ang layo. Ang mga ulap ng usok, sa totoo lang, ay nagdudulot ng antas ng mapanganib na fine particle PM2.5 sa hangin na 15 beses na mas mataas kaysa sa ligtas na antas. Sa Vasiliostrovsky at Petrogradsky districts, pumapasok ang usok sa bentilasyon at mga bahay. Kaya iniwasan ng mga residente ang paglabas dahil sa takot sa lason sa hangin. Ang epekto nito sa kalusugan mula sa ulap ng usok ay hindi kasing halaga ng takot ng mga tao sa St. Petersburg sa konteksto ng digmaan sa Ukraine. Matagal na humaharap ang mga tao sa sunod-sunod na internet blackout ni Putin na apektado na pati pinakamalalaking lungsod ng Russia. Dahil sa bagong whitelist system ng Kremlin, nagkaroon ng mga blackout ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Marso 22. Pinapayagan lang ng sistemang iyon ang access sa pro-gobyerno, social media at opisyal na Kremlin sources. Kaya ang mga tao sa St. Petersburg ay tanging opisyal na mga pinagmumulan lang ang meron sila na hindi magsasabi sa kanila kung ano nangyari sa Ust-Luga kung sakaling makakapasok pa sila sa internet. Habang may napakalaking ulap ng kamatayan na bumabalot sa rehiyon, ang kakulangan ng access sa impormasyon ay hindi nagbibigay ng kahit anong ginhawa. Kahit ang pinakamatinding taga-suporta ni Putin at ng kanyang mga pulisya ay manginginig sa takot. Magkaibang maloko lang at ang huminga ng lason habang nasusunog ang mga pantala ng langis ng Rusya, tapos naniniwala pa rin si Putin ang magpuprotekta sa bansa. Umaasa ang Ukraine na kung mas matatakot ang mga mamamayan ng Rusya, mas lalakas ang kagustuhan nilang tapusin ang tinaguriang espesyal na operasyong militar ni Putin. Naasikasunan ng pag-atake ng Ukraine ang langis ng Baltic ng Rusya sa Ust-Luga. Mas ramdam ang epekto nito sa mga kalsada ng Rusya kaysa sa mga refinery at oil terminal. At tungkol naman sa mga oil terminal, nabanggit natin ang Primorsk ng ilang beses sa video na ito. Kung gusto mong malaman kung ano ang ginagawa ng Ukraine sa pantalan na yon, pwede mong malaman ang lahat tungkol dito sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming balita tungkol sa mga pinakabagong malalayang pag-atake ng Ukraine sa loob ng Rusya. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.